Hello once again, Libra! Hello, welcome back to my channel. This is your Tarot Sage JP, Fortune Whisperer. Ako si Che. Okay, welcome Libras. Okay, kamusta kayo? And guys, extended po ang ating reading. Ang inyong reading for abundance, no? Extended po tayo ngayong first week ng April. So, titingnan natin ang inyong kapirahan, no? Sa week na ito, sa bagong week, no? Unang linggo ng April. Okay? And guys, sa mga hindi pa po pala nakapag-subscribe ng channel ko, please do subscribe, click the notification bell para po updated kayo sa ating mga bagong uploads. So, yan guys, at sa mga baguhan kong subscribers, thank you all so much. Thank you for supporting my channel. And yeah, so for today's reading, gagamit po tayo ng 3 different cards. Your Fortune Oracle cards, ang bago nating tarot card, no? And your Angels Whispers card. Okay, so titingnan natin ang inyong kapirahan, no? Ang kasaganahan na maibibigay uli or message ni Universe sa inyong mga Libra. Okay, so guys, paalala po pala na ang reading natin ay pangkalahatan, which is general. So meaning, hindi po lahat makaka-resonate. So, kukunin lamang po ninyo ang sa tingin nyo na para sa inyo at iwan yung hindi para sa iba. Okay? Ayan. So, let us start. Okay? Vibration. Itaas natin ang vibration ng inyong mga baraha. Okay. Libra. Okay. April, be good to us. Be good to all Libras out there. Okay, so mag-i-start tayo sa inyong unang card na ang inyong Fortune Oracle card. Okay, kukuha tayo ng isang card. Titingnan natin ang masasabi ng inyong Fortune Teller card. Okay, kasaganahan para sa unang linggo, sa unang mga araw ng April. Extended reading po ito sa mga Libra. Okay. Okay. Ng card. Oh. Wish. Your heart's desire is ready to come true. Ayan. So, lahat kayo, mga Libra, ay may mga pangarap, no? Na minimithi o mga desire sa inyong buhay, mga manifestation, yung mga wishes, no? Ay ito na. Magkakatuon na raw, sabi ng card ninyo. Yan, your heart's desire is ready to come true. Kung ano mo yung mga desire nyo sa puso nyo, no? Is ready to come true, sabi ng baraha. Okay. Unang cards pa lang, parang positive na, mga Libras. Okay. So, may bago tayong card. Itong gagamitin natin. Yan, ang ganda ng card natin. Yan. Okay, let's start, Libra. Salamat po pala. Gusto ko magpasalamat sa mga nag-message sa akin na yung reading natin nung nakaraang linggo, may iba na nakatanggap ng mga unexpected financial abundance. Tapos ang iba naman ay nakatanggap daw ng mga bonus. At yung isa yung pinakagusto ko yung nag-message sa akin na hindi daw niya alam na nagkaroon siya ng mana, no, sa tita niya. Na yung tita daw niya, ay hindi ko na i-mention yung name niya ha. Ayaw na ayaw siya, no. Kumbaga sa kanilang magpipinsan siya yung parang hindi daw siya gusto or hindi siya favorite, pero nung namatay daw yung tita niya, unexpected daw na pinamanahan siya ng tita niya ng ganung kalaking halaga, no? So yan guys, basta positive lang tayo lagi, wag laging nega, kumbaga, no?
Kasi lahat tayo ay may kanya-kanyang panahon, oras para sa prosperity sa buhay. Basta wag lang yung laging negative yung iisipin, okay? Libra, Libra, Libra. Okay? Yan. Okay. Buno tayo ng 8 cards. 10 of Cups. Wow, 10 of Cups. Ano yan? The Fool card. 10 of Pentacles. Okay. The Sun. Wow, Sun. Lumabas na naman si Sun. 9 of Pentacles. Wow, 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 wow. Wow, guys. Guess what? Wheel of Fortune. Lumabas uling. Wheel of Fortune, mga Libra. Mga Libra, Libra. Ace of Pentacles. Ano yan, Libra? Uy, The Magician. Wow. 8 cards, okay? Yan, 8 cards. Grabe. Grabe, grabe, grabe. No? Extended nga yung nyo guys, no? Ang abundance ninyo, no? Mga Libra. Nung nakaraan, grabe yung puro positive yung lumabas sa mga barahan ng Libra, no? So ngayon naman guys, puro positive talaga, as in super positive yung mga cards ninyo. So ibig sabihin talagang panahon ng mga Libra, no? Na magkaroon ng pagbabago sa buhay, pagkakaroon ng financial abundance, emotional, financial, emotional, spiritual na mga pagbabago sa inyong buhay. Wow, grabe, grabe. 10 of Cups. Wow, as in 10 of Cups. So, iuhuli na natin yung 10 of Cups, guys, no? Kasi ito talagang parang no? Nagsasabi ito ng, ng kasiyahan, no? Happy ending, kumbaga, ang 10 of Cups, no? So, mag-umpisa tayo sa, umpisahan natin siguro sa Magician. Ang Magician, bow, no? Ito ay guys sa Major Arcana, ito yung pinakaunang card. Ang The Magician, no? Symbolizes manifestation, guys. And you have the ability and power. You have the skills and resources to succeed, ang The Magician. So, ibig sabihin, lahat ng mga minipithoy mo, lahat ng mga pinapangarap mo, lahat ng mga gusto mong makamit sa buhay, no, manifestation, na galing sa puso mo, no, na may determinasyon kang makuha. Wow, guys. As in, may ability ka na lahat ng mga gusto mong makuha sa buhay mo ay magkakatotoo. Kasi Magician. So, nagpapakita na you have the power, you have the ability, no, to make things happen. Kumbaga, kung gusto mo yung isang bagay, ginagawan mo ng paraan, no? Gumagawa ka ng mga desisyon na alam mong makakatulong yan sa pagkamit mo or sa pagkuha mo ng mga gusto mo sa buhay mo, na mga minimiti mo, na may na may faith ka sa puso mo, na yung desire ay galing talaga sa puso mo. Yung lahat ng gusto mong mangyari sa buhay mo. Okay? The Magician. And let's go for the Fool card. Okay. Ito nagsisymbolize din siya guys ng new journey, no? This is the Major Arcana, the first Major Arcana, ang the Fool card. So, ito ay sumasagisag sa mga bagong simula, no, ng iyong buhay, mga bagong tatahakin or bagong journey na gusto mong tahakin sa iyong buhay. And ikaw ay open ka to new experiences, no, sa buhay mo. Gusto mong ma-experience yung mga kung ano-ano sa buhay mo, mga bagay-bagay sa buhay mo na sa tingin mo ay makakatulong sa iyo sa pag-improve ng pagkatao mo, sa pag-improve ng kung ano yung gusto mo sa buhay mo, no? And and nagre-represent ka na ito na yung bagong journey na gusto mong tahakin sa buhay mo, na walang limitasyon sa inyong mga potentials or kakayahan,
na maabot ang lahat ng mga minimithi mo sa iyong buhay, no? Bali, kumbaga hindi ka nagbibigay ng wall sa lahat ng mga gusto mong makuha sa buhay mo. Kumbaga ay open ka. Kumbaga open ka na ma-experience mo ang lahat-lahat sa buhay mo, no, na may potential ka, kumbaga ay may kakayahan kang maabot lahat ng mga minimithi mo sa buhay mo. And sinasabi din ng full card na kumbaga ay sa pakikipagsapalaran, no? When it comes sa matter, sa problema, sa mga kagipitan, no? Kalungkutan, kasiyahan, sa depression, sa lahat ng mga pasakit na dumarating sa buhay mo. Tawag dito ay kailangan marunong kang mag-balance, no? Tawag dito, kailangan marunong kang kalkulado mo yung mga bagay-bagay na dumarating sa buhay mo, na mga hirap, pasakit. Kailangan marunong kang magkalkulado paano mo labanan, no? Paano mo ikalkula na ma-resolve ang lahat ng mga dumarating sa buhay mo, no? And tawag dito, kailangan mo ring minsan lumabas sa comfort zone mo, guys, no? Hindi lang yung tawag dito, kasi kung ihayaan mong itago yung kung ano yung tawag dito, kung ano yung nasa loob mo, nasa isip mo, nasa puso mo, itago mo, magluklok ka lang kung saan-saan diyan, hindi mo ilalabas sa comfort zone mo yung sarili mo, no? Tawag dito, hindi ka mag-grow, no? Tawag dito, so kailangan mo talaga lumabas sa comfort zone mo for growth, especially sa adventure, no? And adventure. So encourage mo yung sarili mo na to trust your own instinct, kumbaga, and take a leap of faith, no? So the Fool card is often seen as a symbol of joy and light-heartedness, no? And especially the willingness to approach life, no? Na may pag-iisip na maibago mo ang gusto mong mangyari sa buhay mo. So kailangan marunong ka, guys, may pag-iisip ka, no? Na kailangan mo baguhin yung buhay mo, na mabalance mo yung lahat-lahat na dumarating sa buhay mo. Kasi itong card na to, nagre-represent siya ng new beginning. Having faith in the future, kumbaga. So, kailangan may determinasyon, may pangarap sa buhay na mabago ang kung ano mang gusto mong matahak sa buhay mo. The Fool card. And Ten of Pentacles. Okay? Ten of Pentacles. Ang ganda ng Ten of Pentacles, no? Ito, guys, ay nagre-represent ng tawag ito, long-term wealth. Ayan. Inheritance or financial security. Ang Ten of Pentacles. Ang ganda-ganda, guys, ng inyong card. Ten of Pentacles. Ayan. So, may magkakaroon kayo ng financial freedom, no? May security sa kasalapian. And masasabi rin na kayo ay may swerte or long-term wealth sa inyong buhay. So, iba dyan siguro sa inyo, pwedeng may mamanahin, katulad nung isang taga-suporta natin na nagkaroon ng mana, no? Tapos iba, nagkaroon ng mga bonus, pagtaas ng sahod, no, sa kanila. O yan. So, yan ang Ten of Pentacles. Kasiguraduhan sa kapirahan, guys, extended ang inyong financial blessings sa ngayong buwan ng April. Super ganda. And let's go for the Nine of Pentacles. Okay? Nine of Pentacles represent personal luxury. Ayan. Financial freedom. Ayan. Kasasabi ko lang ng financial freedom dito. Nine of Pentacles at 10 Pentacles pala lumabas sa barahan nyo, guys. Oh. Puro kapirahan. Ayan. Na? Freedom. Self-sufficiency. Kumbaga. Ayan. Puro kapirahan yan, guys. Grabe, ang inyong baraha. Ayan, magician. Okay. So, dito pa lang, guys, nakikita na ang inyong kasalapian, no? Extended ang abundance ninyo pagdating sa inyong kasalapian. Okay? Kasaganahan sa buhay, extended. So, congratulations talaga, Libra, no? Kayo ay may personal security na sa buhay, no? Sa inyong financial
financial, tawag dito, breakthrough, mayroon na kayo, and financial freedom. So, lahat ng mga gustuhin mo sa buhay mo, makakamtan mo na dahil you have the financial freedom na. So, wala ka nang dapat alalahanin, kumbaga. Ayan. So, ayan guys. And then, the sun. Ayan. Ang the sun, nagre-represent ito tayo ng clarity, no? Personal growth. Tapos, pagkapanalo, kumbaga. So, ibig sabihin guys, may mga naranasan tayong hindi maganda before or in the past, no? Lugmok man tayo noon, no? Hirap man tayo noon, problemado man tayo noon, lubog tayo sa kautangan, wala tayong mapuntahan, wala tayong matakbuhan. Lahat ng mga naranasan natin guys, dahil sa sinasabi ng card, kumbaga ipanalo mo na, no? Naipanalo mo yung kung ano man yung naranasan mo dati. Kasi sabi dito sa card guys, no? Kumbaga may triumph ka, no? Naipanalo mo yung kumbaga naipanalo mo yung kadiliman at ngayon ay kaginawahan. Ano ba? Paano ba? Paano ba sa paano ba sa triumph of light over darkness, kumbaga, no? So, kung dati ay lubog na lubog ka talaga, ngayon guys, no? Dahil sa sinasabi ng card, may ano ka na, may panalo. Kung na ipanalo mo na yung lahat ng mga hirap, sacrifices, lahat ng mga tawag dito, lahat ng mga pasakit na naranasan mo, na tagumpayan mo na. So dahil sa natagumpayan mo na, lahat ng hirap at pasakit, nagkaroon ka na ng financial freedom dahil sa iyong pagpursige, no, na makuha ang lahat-lahat. And then guys, ayan. So, yan. And then, pumasok si Ace of Pentacles. Okay? Signifies opportunity. Ayan, for financial growth. And then, pumasok uli si Wheel of Fortune. Ayan, guys. Si Wheel of Fortune, pumasok uli sa buhay-buhay ninyo. Mga Libra. Ayan, super ganda ng barahan ninyo, guys. So, extended ang kasalapian ng mga Libra ngayong buwan ng April. Ayan, Wheel of Fortune, guys. Kasi pag lumabas ang Wheel of Fortune sa reading ninyo, as in super talaga. No, laging lumalabas to sa mga Libra eh. Now, Wheel of Fortune, financial opportunities and favorable changes sa inyong fortune. No? Umiikot yan, guys, no? So, lagi nating tandaan na ang buhay, no? Kumbaga ang buhay ay parang gulong lang yan, guys. Umiikot ang wheel, ang fortune natin, no? Sa buhay, sa ating mga buhay-buhay, umiikot yan. So, lagi nating tandaan na minsan, iba ay nasa taas man, at ikaw ay nasa baba, darating yung panahon na yung fortune mo ay aakyat. Yan ang sinasabi ng Wheel of Fortune. Kasi ito ay luck is always in your side sa mga goals na gusto mong makuha sa buhay mo, makamtan, no? And kaya nga lang, guys, no, we always need to trust the unfolding process, no? Kasi minsan may mga circumstances na hindi align sa mga expectation natin. So we should always trust the unfolding process, no? Para makamit natin ang lahat ng mga minibidhi natin sa buhay. Kasi pag maintain natin yung positive outlook, no, magbabago ang buhay natin. Yung cycle of fortune natin, magbabago. Okay? The idea that destiny is constantly turning, no? Climbing ups, may paakyat, may pababa. Yan. Yan ang positive change ng Wheel of Fortune. So, ayan, guys. So, as in financial opportunity and favorable changes sa ating mga fortune, sa inyong mga fortune, Libra. Super ganda ng reading ninyo. Extended ang inyong kasaganahan sa kapirahan. Sobrang blessed ng Libra ngayong April, no? Extended ang inyong kapirahan, guys. Super ganda. So, yan. Dahil yan, ito, unang card na lumabas nyo kanina, yung kung ano yung mga minimithi nyo or desire sa inyong puso. As in, makukuha nyo na. Matatanggap nyo na. No? Your heart's desire is ready to come true. Yan, makakamtan nyo ng lahat ng mga pangarap nyo sa buhay, mga desire ng inyong mga puso.
makukuha nyo na guys. As in, matatanggap nyo na. Ganda ng reading ninyo, Libra. Super ganda. Super blessed kayo. Okay? So, dahil dyan guys, nagkaroon na kayo pala ng kaginawan, kasalapian, no? Financial freedom. Well, happy ending. Ayan. So, kasaganaan, no? Happy ending. Kung may mga sa pamilya nyo, maging happy kayo kasi financial stable na kayo. Wala na kayong problema sa kasalapian. Kumbaga, kung ano man yung problema ninyo financially, mariresolve na or makatanggap na kayo ng tawag dito ng financial freedom. So, dahil may financial freedom na kayo, well, may celebration and happy ending, kumbaga, kasama ang mga mahal nyo sa buhay, no? At lalo sa mga minamahal nyo sa buhay. Ayan, guys. Super ganda. Congratulations! Congratulations! Libra, ganda ng inyong card. Okay. So, yan. So, last card. Tignan natin ang message ng inyong angel. Angel Whispers card. Okay. Congratulations, Libras. Extended ang inyong blessings financially. Okay. 444. Protection. This is your time to take confidence in all that you pursue. The divine universe is working through you and protecting you. Time has come to allow all the doors of opportunity to welcome you with open arms. Ayan, yung inyong card. Yan guys. So, ang affirmation niyo for today, I feel the loving care of the divine protecting me. I allow myself to pursue growth and opportunity. Ayan, open lang tayo guys, no? Be open sa lahat ng mga parating sa atin. So, let go of the things na hindi makakatulong sa inyo, hindi makakabigay ng tama sa kung ano man yung mga minimiti nyo sa buhay. Let go sa negativity para maiwasan yung maiwasan yung mga bad vibes sa buhay ninyo. Okay, guys? So, yeah. That's all for today, Libras. And congratulations ulit dahil sa inyong mga extended na kasaganaan sa kasalapian. Super blessed kayo, Libra. So, yeah. Thank you so much. And, well, once again, ini-invite ko kayo to subscribe to my channel and click the notification bell, Libras. Okay? So, yeah, that's all for today. And good luck. God bless, Libras. And yeah, see you soon. Have a nice day. God bless, Libra. Bye.